Yo, what's up mga gar? Panibagong araw, panibagong update na naman sa ating pinakamalaking fish farm dito mga gar. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload mga gar, kaya medyo marami ang nangyari. Maraming araw kasi lumipas, marang bagong format, mga bagong fry na naman na binagsak ng ating mga pamalakas ng mga gapi lines mga gar. Kahit simple pero rock. So ito yung pinakaunang fry ng ating mga Santa Claus ng ribbon. So nung March 19 ito binuga at mag-iisang buwan na ito. Kung mapapansin nyo may mga kulay na yung iba. Tinaantay na lang natin na mas lalo pa silang lumaki syempre. Ito naman mga gar yung bagong fry ng ating dirt no, nung March 11 ito turn up. Satisfied ako naman sa dami nila since nag-iisa na lang yung ating dirt na breeder na titira kasi namatay yung male at saka tumalo naman yung isang female. Ito naman yung ating blue panda na breeder, so lalaki lang nakikita natin ngayon. Hindi ko alam kung nasaan yung babae. So, nandito pala siya. Ayan, na nag-iisa. Pero tatlo yan dyan sila. Hindi lang masyadong makita dahil super green na yung tubig. Buhay na buhay pa rin yung ating mga breeder at malaki-laki na yung kanilang tiyan. And ito naman yung ating Santa Claus. So, tinanggal natin yung lalaki dyan. Kasi medyo malaki na, buntis na ulit sila. So, ito naman yung bagong fry ng ating Santa Claus. Ribbon sa wakas. Nag-drop na siya ng medyo marami-rami. Mga pulang-pulang 20 yung nandyan. Dito natin siya nilagay sa isang lagayan ng ating breeder dahil namatay na yung female natin na Santa Claus na yung galing Cavite at yung male ay hiniwalay na natin. Ito naman yung ating breeder na Santa Claus ribbon. So nandun siya sa gilid. Baka may sakit siya kasi parati na lang siya dun sa gilid. Yung isa niya pala ay namatay na at yung male ay hiniwalay na natin. Ito pala yung binabanggit ko kanina gar na nag-iisa na lang yung ating pidert. So wala tayong male na pidert at saka isa na lang yung ating female. Itong ating Singapore ay wala pa rin bagong fry pero inaantay natin na mag-drop kasi malaki ang tiyan ng isang female niya. Itong ating MSSBT mga gar, ito yung sa lahat ng breeder ko, ito yung wala pa talagang anak. Malaki yung kaniyang female, no? Parang mga magbibig mama na rin itong mga to. Pero hanggang ngayon wala pa rin itong dinatrap. Sana magbig mama muna bago mag-trap para medyo marami-rami yung fry. So ito yung February 17 natin na drop na feeder. So medyo malaki-laki na sila. At hopefully sana may lalaki na lumabas dito kasi wala tayong male na breeder ng feeder. Pero konti lang ito kasi ito yung pinakaunang drop nung pagbili natin. Titignan lang natin kung kukulay ba sila or gaganda ba sila. Ito yung bago nating fry ng blue panda. So ito yung natira kasi kinain na yung kumbaga ng anak siya. Hindi ko nahiwalay kaagad yung mga fry kaya nakain niya. Pero may natira, may nahuli pa rin tayo kahit paano. Tapos ito yung bagong fry ng ating tuxedo nung 13. Nung binuga ito nung 13. At hinalo natin yung kaunti na una niyang binuga. So magpinsan niya mga yan. Hinalo ko na lang kasi same lang naman yung kanilang laki. Ito naman yung ating full gold mga gar. So nilagay na natin yung ating mga breeder dito since malaki naman yung tab na to at yung mga una nilang anak. So nakaraan nagtingin-tingin na ako ng mga jubi at napansin ko may mga bagong male pala. So mali pala yung una nating tingin na akala natin dalawa lang yung male. Maroon pala siyang mga male pa na lumabas. Pero dito sa kanyang mga fry may napapansin ako na parang nilangoy nila na hindi ko maintindihan. So kung napapansin nyo sa taas sa gilid merong lumalangoy-langoy doon na di ko maintindihan kung yun ba okay lang or may something wrong sa ating mga jubi na mga full gold. So kung may makapanood dito at nakakaalam, pa-comment na lang kung ano yung nangyari sa ating mga full gold, bakit ganon sila lumangoy.
Ito nga pala yung update ng ating 125 pieces na full gold, no? So, pinakain natin yan sila ng spirulina. Diyan, gustong-gusto nila, kinakain nila. At ito na sila ngayon. Update din natin yung iba nating mga fry. Ito yung ating Santa Claus ribbon na pinakauna. So, ilang piraso lang yan. Konti kasi mag-drop talaga ng ating Santa Claus ribbon. Tapos, ito naman yung ating Blue Panda. No? Pinakauna ang Blue Panda natin ng mga fry. Medyo malaki-laki na rin. Hindi to yung ating chops, siyempre. Pakain lang yan sa ating flower horn kung walang bibili. Tapos yung ating Singa Blue, 1 month na rin ito halos, medyo malaki-laki na rin sila. Pero wala pang halos kulay. Medyo maganda kasi nagkaroon ng lumot yung kanyang tangke. Tapos ito naman yung ating Tuxedo Koi, so sinama natin dyan yung ating male breeder. At medyo kumukulay na, medyo marami-rami yung may mga cup na sa kanila. At ito naman yung ating Santa Claus, no, non-ribbon na mga fry. So madami yan dyan sila, kaso maliliit pala ang hindi pa masyadong kita kasi marami din kasi halaman akong nilagay. At ito naman yung ating beta, no, crossbreed dito na beta. Hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. Ewan ko kung makikita ninyo, medyo malaki-laki na sila. After siguro ilang weeks, itatry kong ijadarin yung medyo malaki-laki. Yung atin palang planted aquarium, may sinira natin mga gar kasi nagkaroon ng sakit yung ating mga isda. Ito yung ating mga goldfish no, iniwalay natin kasi nagkaroon sila ng white spot at saka isang tetra. So ginagamot natin sila habang wala pang lagayan dyan na muna. Tapos yung ating mga halaman, no, dinagay muna natin dito kasi wala tayong paglilipatan. At yung ating mga chops na gapi, so dyan muna natin nilagay kasi wala tayong paglilipatan na tank. Dito naman mga gar, yung ating unang full gold na male na akala natin ito lang talaga sila yung magiging male sa ating mga full gold, so nandito napahiwalay. Pinilian natin kanina ng 4 na female na parang may potential na maging big mama at sinama natin sa kaila. Ngayon, 6 na sila dyan. Dito naman mga gar, yung ating nag-iisang tuxedo, so namatay na yung tuxedo natin na female, yung isa. Yung male ay hiniwalay natin pero sinamahan natin siya ng bagong strain dito. Ito yung ating Santa Claus ribbon. Tingnan natin kung makakapagpalabas tayo. So mag-eksperimento tayo dito. Titignan natin kung makapagpalabas tayo ng Santa Claus ribbon koi. Tatry natin kung kaya din natin magpalabas ng ganong klaseng strain, no, na Santa Claus ribbon na may cap. So na-excite ako sa pwedeng mangyari. Sana makapagbuo dahil hanggang dito na lang muna tayo mga gar at sana isuportahan niyo pa rin ang ating channel kung saan ay nag-update tayo ng mga paunti-unti sa ating munting barracks. Kuya Tems Fish out.